Ang ating pag-aaralan, mga kapatid, bakit mahalaga ang pagbabasa ng Biblia? So, simpleng tanong lang, mga kapatid. Kapag bawat isa sa atin, alam niyo po, bilang isang believer, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, napaka-importante po, mga kapatid, na meron tayong alam sa salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Napaka-importante nun na meron tayong knowledge, meron tayong wisdom, meron tayong nalalaman, mga kapatid, kung ano po yung sinasabi na salita ng ating Panginoon. Kasi kung papansinin natin, sa panahon natin ngayon, at ito naman ay hindi nalingid sa kaalaman ng bawat isa, kasi alam naman natin, lahat tayo may Facebook, tama? Amen. May mga social media tayo, at kahit saan kang pumunta, merong salita ng Diyos, merong nagsishare patungkol po sa doktrina at maraming nagbabahagi na salita ng ating Panginoon, na kung ikaw ay wala kang alam sa kung ano talaga yung nakasulat sa Bible, mabilis ka nilang mapapaniwala. Hindi natin sila sinisiraan, mga kapatid, hindi natin sinasabi na hindi natin sila dinidiscriminate, mga kapatid, pero hindi natin maitatanggi, mga kapatid, na merong mga aral sa panahon natin ngayon na hindi po talaga nakasulat sa Bible. Kumbaga, sa madaling salita, katang ayon lang sa kanilang karunungan. No, kaya sa atin, napaka-importante, mga kapatid, na tayo po ay merong alam sa salita ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. Amen. So, pag-aaralan natin ngayon, bakit nga ba mahalagang magbasa ng Biblia? Yan, magbasa, mag-aral, magsaliksik. Yan, wala namang problema, mga kapatid, na makinig ka. Wala namang problema, mga kapatid, na humingi ka ng mga payo sa ibang tao. Pero kailangan, lagi natin tatandaan, mga kapatid, na ang basihan dapat natin palagi ay yung salita ng Panginoon. Kung ano talaga yung nakasulat sa Biblia. Kasi dadating ang panahon, may lalapit sa inyo, may magbabahagi ng salita ng Panginoon, yung mag-outreach, di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, kahit saan ka pumunta, mayroong nag-outreach eh. Di ba? May yung mga iba't ibang sekta, yung mga naka-long sleeve, naka-ano, di ba? Yung mga Amerikano yung nag-ano, di mo maintindihan, o parang di ba, mga kapatid? Di ba, marami nagbabahagi. So, tayo, bilang tayo ay naghahanap ng katotohanan patungkol po sa Panginoon, kailangan ang basihan natin yung nakasulat mismo sa Bible. Kaya pag may nagsishare sa atin, sabi ika nga ng isa nating kapatiran, ito ay turo sa amin, na kapag merong nagsishare sa inyo, hanapan mo kung saan nakasulat. Saan ba nakasulat yan? Nangangaral siya patungkol sa kaligtasan. Na sinasabi nila, ito dapat maliligtas. Saan po ba yan nakasulat? Ayan. Pagbasihan mo kung ano yung ginawa ng mga naunang Kristiyano. Kasi wala na sila eh. Yung mga inutusan talaga ng Panginoon para maligtas ang tao, wala na sila, patay na sila. So, ang ipapangaral, mga kapatid, siyempre, yung natutunan lang niya. So, napaka-importante sa atin kapag may nag-share po sa atin ng salita ng Panginoon. Kailangan ipalabas mo yung verse. Lalo na kung usapan ay kaligtasan, doktrina, mga kapatid, napaka-importante po nan. Kailangan hanapin mo yung verse. Saan ba nakasulat yan? Bakit ba yan sinabi? Para kanino ba yan? Kasi hindi po lahat na nakasulat sa Bible para sa akin, para sa inyo. Tama? May mga utos kasi ang Panginoon sa tao na para doon lang talaga. Halimbawa, yung kay Timoteo, di ba? Kasi sa mga kapatid, si Timoteo, inutusan po yan uminom ng alak. Di ba? Para po sa kaalaman ng lahat. Kasi sinasabi ng iba, na, ayan nga, meron nga dito, pinainom ng alak eh. Di ba? Oo nga naman, pinainom siya ng alak. Pero isipin mo muna, at alamin mo muna, bakit yung sinabi? Bakit yung sinabi sa kanya? Kasi kung babasahin natin yung senaryo na yun, na pinainom po ang lingkod ng Panginoon ng alak, for medicine purpose po yun. Para kasi yung panahon na yun, masakit po yung sikmura ni Timoteo. Kaya pinainom siya ng alak para mawala
Saka yung alamin din natin yung kaibahan ng panahon ngayon sa kapanahon dati. Kasi yung alak ngayon, mga kapatid, napakadami ng chemical eh. Di ba? Nalalasing ka. Pero nung panahon kasi noon, puro kasi yun. Purong prutas. Di ba? Yung sa panahon natin, kung tawagin ay wine. Di ba? Yung 0% alcohol. Yung hindi nakakalasing. Di ba, mga kapatid? Yun po yung alak. So tayo, mga kapatid, para hindi po tayo maligaw, kailangan alamin mismo natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia. Kailangan natin alamin. Kasi baka maligaw po tayo. Hindi porket sinabi ni Apostol Pablo na manampalataya ka lang. Kasi sinabi niya yun eh. Kasi ito, madalas kong naririnig ito kasi nagkakaroon kami ng Bible study sa room. Na kailangan mo lang ng manampalataya para maligtas ka. Wala na, yun lang. Maniwala ka lang na may Diyos. Yun yung sinasabi nila. Kasi nga, ang isa sa pinagbabasihan nila, mga kapatid, yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa kawal, nung kinulong sila, sabi ni Apostol Pablo doon para sa kaalaman ng lahat. Sabi niya, manampalataya ka lang. Manampalataya ka, maliligtas ka pati ang iyong sambahayan. So, mga kapatid, pero kung babasahin kasi natin ang buong Bible, lahat ng pinangaralan ng mga apostol, binautismohan sa pangalan ni Jesus. Kailangan ng bautismo, mga kapatid. So tayo, kailangan po nating mag-ingat. Ayan. So ngayon, mga kapatid, bakit nga ba napakahalaga ng pagbabasa ng Bible? Ang sabi po dito sa Joshua chapter 1, verse 8, so ito naman po ay hindi na bago sa inyo. Sabi po dyan, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy inyong pagiginhawain ang inyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So sabi ng Bible, mga kapatid, ang aklat ng kautusan, ang tinutukoy po dyan, yung Biblia, yan po ay aklat ng kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Bible sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mahihiwalay sa inyong bibig. So hindi ito literal ha. Mamaya, kuha kayo Bible, lagyan nyo sa bibig nyo. Hindi po siya literal. Kundi ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung itutuloy natin yan, huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan natin basahin araw at gabi. Kaya nga napaka-importante sa atin, mga kapatid, bilang isang lingkod ng Panginoon. Meron tayong tinatawag na personal Bible natin. Yung in-invest mo, yung binili mo, di ba? Alam niyo, mga kapatid, kasi nakakalungkot na bagay, ano. Minsan may mga tao na hindi naman natin nuhusgahan, no? Marahil wala silang pera, wala silang pambili. Pero may mga tao, mga kapatid, na meron naman silang kakayanan na bumili ng sarili nilang Bible, hindi nila nagagawa. Mas nauuna nilang nabibili yung mga bagay na pang sarili nila. Alam niyo, mga kapatid, wala namang masama, sinasabi ko po sa inyo, wala namang masama na bilhin natin yung ating mga gusto. Pero kailangan natin mas bigyan, mga kapatid, ng pansin o ng oras yung para sa kaluluwa natin. Ano po yun? Yung salita ng Panginoon. Kailangan natin mag-invest. O sasabihin, may cellphone naman. May cellphone ka naman, di ba? Download ka lang, kunin ka lang sa wifi, download mo Bible. Di ba, mga kapatid? Pero iba pa rin yung may physical Bible ka. Amen. Diba yung nababasa mo? Di ba, mga kapatid? Saka pag may cellphone ka, pag may cellphone ng Bible mo, tatama rin kang sauluhin yung 66 books eh. Di ba? Kasi siyempre, ito, pag pindot mo dyan, yan na 66 books, lalabas na. Pero pag physical Bible yung meron ka, masasaulo mo yung Bible eh. Kasi kapag yan hindi mo yan sa ulo, mahihirapan ka maghanap. Diba? Dito, punta tayo sa Ezekiel. Saan ba yung Ezekiel? Sa New. Old. Diba, mga kapatid? So, kailangan
Ang sabi ng Bible, mga kapatid, araw at gabi. Araw at gabi, natin, basahin natin ang salita ng Panginoon para daw, saan mga kapatid, upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Para masunod natin, paano mo nga naman masusunod ang inuutos ng Diyos kung hindi mo alam kung ano nakasulat sa Biblia? Di ba mga kapatid? Paano mo nga naman susundin? No? So ngayon, mga kapatid, bakit ba natin kailangan basahin ang Biblia? Ang sabi dito, mga kapatid, the Word of God is essential for spiritual growth. Amen. Ayan, napaka-importante nan sa ating spiritual growth, yung ating paglago bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, ang bunga ng pananampalataya sa Diyos o paglilingkod sa ating Panginoon, ang ebidensya, mga kapatid, ng paglilingkod mo is paano ka nag-grow, paano ka nababago, mga kapatid. So tulad nga ng sabi ko kanina, paano tayo magbabago, paano tayo mag-grow kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos. Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya napaka-importante, mga kapatid, na basahin po natin kasi napaka-importante nun sa spiritual growth natin. Para lumago tayo. Tingnan nyo, sabi ng Bible, mga kapatid, sa Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang na pumutawi sa bibig ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Kung ang ating mga katawan ay nangangailangan ng mga pagkain, ng mga masustansya, ba kailangan niya ng katawan, kumain ka. Di ba? Kasi kapag hindi ka kumain, manghihina ka, di ba? Pwede ka pang mamatay. Ganun ang ating physical na katawan, ganun din po ang ating spiritual. Yung ating mga espiritu, kailangan din po natin yung pakainin. Kasi kapag hindi natin yung pinakain, manghihina po yan. Amen. Ano papakain natin? Yung salita po ng ating Panginoon. Kasi may dalawang part po ang isang tao, tatlo pala yun. Yung dalawa doon, mga kapatid, yung ating physical at yung ating espiritu, kailangan natin yung pakainin parehas. Kung pinapakain natin sa ating physical, mga kapatid, ay pagkain na binibili, niluluto sa ating mga spiritual, mga kapatid, sa ating mga espiritu, kailangan yung ating pakainin na salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Pakainin natin, magbasa tayo ng Bible, kasi doon tayo mag-grow Amen, mga kapatid, hindi yung kung ano-ano yung binabasa natin. Mga kapatid, mga bulaklak comics, di ba, mga kapatid, mga manga, may nagbabasa ba ng manga din mga kapatid? So, imbes na maubos yung oras natin sa mga ganyan, mas bigyan natin ng oras yung pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, ang sabi po ng Bible, sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Buksan po natin, mga kapatid. 1 Peter chapter 2, verse 2. Bigyan po natin ng Bible itong ating mga bisita, para mabasa po nila. Ayan. Babasahin ko po. 1 Peter chapter 2, verse 2. Ang sabi diyan, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay naisin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Tingnan niyo, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, gaya ng isang sanggol. So lahat naman tayo, mga kapatid, nakakita na ng sanggol. Ano bang kailangan ng sanggol? Gatas. Gatas, di ba? Kaya nga pinapainom sila yung tinatawag na breastfeed. Diba? O yung binibili nating mga mamahalin na gatas. Diba pinapainom sila para saan? For strong bones. Sabi nga ng aking pamangkin, inom ako gatas para strong bones ako. Lagi sinasabi yung mga kapatid. So, ang sabi ng Bible, gaya ng isang sanggol na bagong panganak, ay naisin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Yan, naisin. Ibig sabihin, gustuhin ninyo. Gustuhin natin. Kailangan nating pag naisin, mga kapatid, yung salita po ng ating Panginoon. Para saan?
upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Magsilago tayo. Magsilago. Napaka-importante mga kapatid ng paglago ng bawat isa sa atin. Amen. At napaka-importante din na lumago tayo sa ikaliligtas. Amen. Kasi mga kapatid, baka mali yung paglago natin. Mamaya dahil sa ang dami mong nalalaman sa salita ng Diyos, ang lumago sa'yo yung ulo mo. yung mahuyawa pa ako basic lang sa akin yan. Ay mga kapatid, hindi ka naman maligtas sa kanyang paglago eh. Di ba mga kapatid? Ang gustong paglago ng ating Panginoon, yung bumababa ka. The more ka lumalago, bumababa ka. Para sa yung pagpapakumbaba. Naunawaan yung mga kapatid, yun po yung tinatawag na paglago na para sa ikaliligtas. Diba mga kapatid? Ganun yung paglago para maligtas. Hindi, kaya mga kapatid, napaka-importante din na siyasatin natin yung ating mga sarili. Yung mga kapatid, mamaya, iba na palang paglago. Yung nagkanasan nyo, napakalayo na pala natin sa linya ng ating Panginoon. Opo mga kapatid, ang sabi diyan, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Yan, mga kapatid, upang magsilago tayo. Naisin natin yung salita ng Diyos. Diba? Naisin natin na sa oras mga kapatid ng kahinaan, sa oras ng problema, kailangan salita ng ating Panginoon. Araw at gabi, basahin mo yung salita ng Diyos bago ka matulog. Diba? Pagkagising mo, kung wala kang ginagawa, mga kapatid, magbasa ka ng salita ng ating Panginoon. Makinig po tayo sa pag-attend ng ating mga gawain, diba? Sa Bible study, sa prayer meeting, diba? Sa mga gawain natin umaga at hapon, umattend tayo mga kapatid. Kasi sa pamamagitan po na, lumalago tayo. Amen. Lumalago tayo mga kapatid. Nalalaman natin kung ano talaga yung kalooban ng ating Panginoon. Diba mga kapatid? At ang gawain ng Miyerkules, Biyernes, sa Linggo, wala palang gawain na Sabado, mukhang ibang church yung inaatilan ko. Ang gawain ng Miyerkules, Biyernes, mga kapatid, Linggo, pare-parehas lang po yan. Hindi po yung, kasi minsan minamaliit natin yung Bible study. Ba, kaysa wala namang walang tugtugan, walang mga kapatid, hindi naman yun ang mahalaga. Yung mahalaga kasi doon, yung salita ng Panginoon na matututunan mo. Naunawaan yung mga kapatid. Amen. Kaya sa atin, ano man ang gawain mga kapatid, basta mayroong ipapangaral na salita ng Panginoon, atin po natin. Matin tayo kasi yan po ang paraan para lumago ang bawat isa sa atin. Naunawaan yung mga kapatid. At para po sa kaalaman ng lahat, ang Bible study po natin tuwing Miyerkules, 6:30. 6:30 mga kapatid, depende yan sa tapos. Ang pinakasagad niyan, 8:00. So attend po tayo mga kapatid. Saka prayer meeting, 6:30 din. Yan mga kapatid, pati lalo na gawain ng Sunday. Attend po kayo ha. Pangalawa, sabi dito, continual study of the Word is essential for understanding. Ayan, mga kapatid. Pagbabasa, importante ang magbasa, mas importante yung understanding. Yung maunawaan mo. Di ba? Hindi yung, alam mo yung mga kapatid, basa ka na isang chapter, pag nabasa mo, nakapagbasa na ako. Naintindihan mo ba? Diba, mga kapatid? Alam niyo yung ibang ginagawa dyan, mga kapatid, para kapag hindi mo naintindihan ng isang chapter, ulitin mo ulit. Maraming paraan para maunawaan mo yung salita ng ating Panginoon. Hindi yung isang basa ka lang, masabi lang ba na nagbasa ka? Diba, basahin mo, pag hindi mo naintindihan, ulitin mo. Dahan-dahanin mo ang basa. Kapag hindi mo naintindihan, mga kapatid, magtanong ka. Ayan, mga kapatid, magtanong tayo doon sa mga tao na puspos din ng Espiritu Santo. Ayan, mga kapatid, napaka-importante. Wala namang masama magtanong. Tulad niya na sabi ko kanina, mga kapatid. Pero hindi kasi lahat ng sinatawag na may alam sa Bible, yung
nauunawaan yung salita ng Diyos. Minsan, binabali nila. Di ba? Binabali yung ibig sabihin. Hindi kasi ganito-ganito yan. Ganito talaga yung ibig sabihin yan. Diba? Pero kung babasahin natin ang buong chapter, hindi pala ganun. Continual study of the Word is essential for understanding. Kailangan natin maunawaan. Kailangan ano ba Tagalog ng pagpatuloy? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pag-aaral, mga kapatid, hindi yung sa isang linggo, tuwing gawain lang. Diba? Sa isang linggo, mga kapatid, kung hindi ka pa atin, hindi ka pa makabasa ng Bible, hindi po yun ganun, mga kapatid. Kailangan, lagi-lagi. Sabi nga, araw at gabi, huwag mahihiwalay sa inyong bibig, araw at gabi. Mga kapatid, pagbulayan natin ang salita ng ating Panginoon. Yung continual, mga kapatid, continuous. Ang sabi po ng Jeremiah, chapter 29, verse 13, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ayan. Kung hahanapin natin ang ating Panginoon, mga kapatid, masusumpungan natin sa pamamagitan po ng ng salita ng ating Panginoon, ng Bible. Kung gusto mo talagang makilala ang Diyos, mga kapatid, basahin mo ang Biblia. Nasa Biblia, ang Biblia mismo, mga kapatid, ang magpapakilala sa iyo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kung ano yung kayang gawin ng Diyos na pinaglilingkuran natin. At sa Bible mo rin makikita, mga kapatid, at malalaman kung ano ang gusto at ayaw ng Diyos. Sa pamamagitan, mga kapatid, ng Bible. So ngayon, mga kapatid, bakit ba natin kailangan mag-aral ng salita ng ating Panginoon? Sabi ko kanina, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid, makikilala natin yung ating Panginoon. At ang sabi dito, mga kapatid, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, God reveals truth progressively. Yan, nire-reveal ng Panginoon ang katotohanan. Pag sinabing progressively, mga kapatid, paunti-unti. Yan, paunti-unti, mga kapatid. Buksan po natin ang ating Bible dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 1 to 3. Ang sabi diyan, makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Verse 2, ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon. Nakakita na kayo, mga kapatid, di ba, pag umuulan, tapos yung, alam niyo yung mga dahon na may tumutulo, di ba, yung paunti-unti. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ihahayag ng Panginoon ang kanyang mga salita na parang, ang sabi diyan, pagbaba na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo. Alam niyo yung, di ba, yung, na-imagine niyo ba? Na-imagine niyo yung aking sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Yung sa dahon na paunti-unting pumapatak. Ganun po i-reveal ng Panginoon. Paunti-unti. Naunawaan niyo, mga kapatid, paunti-unti. Kaya nga, napaka-importante ng pag-atid natin ng mga gawain. Pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi sa pamamagitan nun, paunti-unti, nauunawaan mo kung ano yung katotohanan. Paunti-unti, mga kapatid, nauunawaan mo at nalalaman mo kung ano yung gustong ipagawa sa inyo ng Diyos. Amen. Ganun po ang salita rin ng ating Panginoon. Nare-reveal po yan kapag patuloy mong binabasa. Nare-reveal ang katotohanan, mga kapatid, patungkol po sa Panginoon. Kapag lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi tayo nakikinig sa mga nangangaral sa atin. Amen. Kahit nga, mga kapatid, sa mga yung mga tinatawag na bulaang propeta, yung mga nangangaral na hindi talaga nakasulat sa Bible yung pinapangaral nila, mga kapatid, marireveal ang katotohanan dun eh. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi kapag may pinangaral sila na hindi tama, mga kapatid, magkakaroon ka ng
ano ba tawag doon? Kagustuhan, yung eagerness, mga kapatid, na alamin talaga yung katotohanan. Magtatanong ka, ano ba, totoo ba yung sinasabi nito? So sa pamamagitan ng fake news na yun, magtatanong ka, malalaman mo yung katotohanan. So maraming paraan, mga kapatid, para malaman po ang katotohanan patungkol po sa Diyos. Napaka-importante ng patuloy, yung continuous, mga kapatid, na pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Continuous. Praise the Lord. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? So sabi dito, for conclusion, mga kapatid, continuous study of the Bible is essential for spiritual growth and for understanding His Word. The Bible is meant to be understood. People who study the Word must carefully employ the principle of interpretation in order to correctly understand it. So, yun nga yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, yung mga tao na nagbabasa ng Biblia, nakikinig na salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan mag-ingat tayo sa kung ano yung ina-apply natin sa ating mga sarili. Kasi mamaya wala na pala yun sa salita ng Panginoon eh. Mamaya hindi na pala talaga yung aral talaga ng Bible, yung nagagawa natin. Sabi diyan, people who study the Word must carefully employ through principle of interpretation. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Magtanong. Mga kapatid, huwag po tayong maghihiyang magtanong doon sa mga tao na inilagay ng Panginoon para pangalagaan ang ating mga kaluluwa. Amen. Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, hindi ko naman tinataas yung aking sarili. Kapag meron akong salita ng Diyos na, pero yun, matagal na rin. Ako nga, mga kapatid, may mga salita pa rin, may binabasa pa rin ako sa Bible na hindi ko talaga nauunawaan. Hindi ko talaga siya napakalalim naman ito. Ako, ilang taon na ako naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, sa Diyos ang kapurihan, sa bagay na yan. Pero may mga bersikulo talaga na napakalalalim. Alam niyo, ginagawa ko, mga kapatid, nagtatanong talaga ako. Nagtatanong ako doon sa mga tao na alam ko na mauunawaan nila to. Number 1 dyan, yung ating mga pastor. Diba? Magtanong kayo doon sa ating mga leader. Diba, mga kapatid? Huwag kayong magtatanong sa tambay. Huwag kayong magtatanong sa lasing. Huwag kayong magtatanong sa mga high. Nasa langit yan, pero hindi ka madala sa langit. Diba, wala pa rapture, nasa langit na sila. Baka ibang langit mapuntahan ninyo. Diba, mga kapatid? So, kailangan magtanong tayo doon sa mga tao na filled ng Holy Ghost. Yan, mga kapatid, yung mga tao na talagang tinawag ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Diyos. At tinatawagan ko na po ang nagpapauna ng ating gawain.